Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan na sumusubaybay sa pamamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, kapayapanawa ang sumating lahat. Sa pamumuno ng ating minamahal na matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago, inyong makakasama sa ating sasagawang pagtalakay sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang munting pangasiwaan at sa pamumuno ng ating minamahal na matandang kapatid, ay pagsamasamahan po natin ang pagsisikap na maunawaan ang araling ito na magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman sa ikatututo natin sa matuwid na paraan ng pamumuhay at pananampalataya ukol sa Diyos. Ang paksa po na ating tatalakayin ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang kahulugan ng mahiwagang pangungusap sa 12:1 ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis po ay isa sa aklat, huli aklat sa banal na kasulatan na isinulat sa pamamagitan ni Apostol Juan nang siya po ay nasa pulo ng Patmos upang salitain ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa katapusan ng sanglibutan, sa kalagayan ng iglesia, at sa kapalarang maghihintay sa sangkatauhan sa mga huling araw. Kaya sa aklat po ng Apokalipsis, sa 12:1, sa ikailiwanag po ng ating paksang tinatalakay kung alin po yung kahulugan ng mahiwagang pangungusap na binabanggit sa 12:1 ng Apokalipsis. Liwanagin po natin yung pangungusap na nasa talatang 12 at ang talata ay 1. At dito po ang nakasulat. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. May tatlong mahalagang bagay po na dapat maunawaan tayo sa talata. Yung pong dakilang tanda na nakita sa langit. Kaya taglay po niya ang kahiwagaan sapagkat una, isang babae na nararamtan ng araw. Isang babae na may damit araw. Ikalawa, doon po sa babae na yon na may damit araw, may buwan sa ilalim ng mga paa. Ikatlo, yung po babaeng niyon na may damit araw na may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa, meron po siyang ulo na may isang putong na 12 bituin. Yan po ang ating natalakayin kung ano po ang kahulugan sa Biblia ng babaeng binabanggit. Sapagkat ang banal na kasulatan po ay binubuo po ng iba't ibang figura ng pananalita o figura ng pangungusap na kung tawagin po sa bararilang Tagalog ay tayutay o figures of speech. Kaya alamin po natin kung ano ang kahulugan nito sa Biblia at anong uri ng figura ng pananalita ang binabanggit po sa aklat ng Apokalipsis 12 at ang talata ay 1. Ngayon, ano po ang kahulugan sa Biblia ng babaeng binabanggit? Dito po sa aklat na 2 Korinto 11 at ang talata ay 2. Ganito ang nakasulat at atin pong pakinggan, mga kapatid. 11:2 na aklat ng 2 Korinto. Sapagkat ako'y nanilibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang babae po na tinutukoy na may damit araw ay babaeng iglesia. Kumakatawan po sa iglesia. Sapagkat kayo raw, kung salitang kayo, tumutukoy po sa iglesia yon. Sa lipunan ng mga kapatid, ay itinuring ni Apostol Pablo na tulad sa dalagang malinis. Kaya ang iglesia,
tinatawag po na dalagang malinis o mahiwagang babae. Kaya nga, nadinig po natin, ang iglesyang ina natin, tinatawag din po siyang ina. Kaya, ang iglesia ay kumakatawan sa ang kumakatawan po sa iglesia ay yung babae ang kumakatawan sa iglesia. Mga kapatid. Kaya yung isang babae, yun po ang iglesia na tinutukoy. Kaya talagang may taglay na kahiwagaan. Niliwanag po yan ni Apostol Pablo kung paanong sa mag-asawa, may lalaki at may babae, at sila po'y nagmamahalan, pinapag-isa sa iisang layunin, sa iisang adhikain ng kanilang mga pangarap, at tulad sa isang mag-asawa. Ganun din po ang iglesia at ang ating Panginoong Jesucristo ay pinapag-asawa sa isa kay Kristo tulad sa isang dalagang malinis. Efeso 5:31 hanggang 32, ganito po ang ating mautunghayan, mga minamahal na mga kapatid at mga kaubayan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, dadapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ito po sa mga talata na ating binasa, kung ating pong iliwanagin pa sa bandang itaas, inilalarawan po ni Apostol Pablo ang kalagayan ng babae sa kanyang asawa at ang lalaki sa kanyang asawang babae. Ang lalaki ay pangulo at ang babae naman ay kinakailangan pasakop sa kanyang pangulo o sa kanyang sariling asawa. Nilalarawan po ni Apostol Pablo ang kinakailangang nararapat sa isang mag-asawa. Ngunit sa bandang huli, binigyang diin po niya na palibhas ay niliwanag po niya ang kalagayan ng mag-asawa na taglay ang mabuting katangian sa isa't isa, gayong-gayon din. Niliwanag po ni Apostol Pablo ang hiwaga, ito'y dakila, sapagkat ang tinutukoy po niya na binibigyan niya ng lubos na pagkapahalaga ay tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Si Kristo po ang lalaking pangulo at ang iglesia po ang babaeng kanyang pinangunguluhan. Kaya nasagot po natin kung ano ang kahulugan ng isang babae, nung babaeng tinutukoy sa Biblia. At sa pagkakataon pong ito, aalamin naman po natin yung babaeng tinutukoy sa Biblia sa 12:1 ng Apokalipsis. Ano po naman ang kahulugan ng damit na araw na taglay ng babae na siyang iglesia? 84:11 na aklat ng awit ay ganito ang ating mautunghayan at inyo pong pakinggan, mga kapatid. 84, ang talata po ay 11. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasan. Ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Ang Diyos ay araw at kalasan. At dahil po sa kahulugan po ng damit na araw ay araw at kalasag, sa makatuwid yung po babaeng may damit araw, taglay po niya ang liwanag. Sapagkat ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay katwiran, ang Diyos ay kabutihan, kaya yung babaeng yun na nasusuotan ng liwanag, ng kabutihan, ng kabaitan, ng biyaya at kabuhayan, yun po ang taglay na suot ng babaeng mahiwaga. Sa aklat po ng awit 82 at ang talatay 1, niliwanag po yan ng Biblia. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Kaya may Diyos. Ang ibig sabihin po, yung babaeng yun may Diyos sa buhay. Sapagkat yung Diyos na siyang taglay ng babae, mga kapatid, ay nagahari po ang katarungan,
Sapagkat ang Diyos ay katarungan, siya'y humahatol ng matuwid sa gitna ng mga Diyos. Mga kapatid, ang babaeng may damit araw, isa po ang kahulugan nun. Babaeng nabubuhay sa liwanag. Babaeng taglay ang liwanag. Sa aklat po ng Isaiah 60, talatang 20, ganito ang ating matunghayan, mga kapatid. 60, 20, na aklat ng Isaias. Ang iyong araw ay hindi lulubog, o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Niliwanag po ng Biblia na ang katangian ng Diyos, ang Diyos ay magiging iyong walang hanggang liwanag. Kaya yung babae po na nararamta ng damit na araw, mga kapatid, nananahan, ang kahulugan po no, nananahan, babaeng nananahan sa liwanag, na walang hanggang liwanag. Ngayon, ano pong uring tayo-tayo ito? Ano pong uring figures of speech sa Tagalog, sa English? Pagkat ang Biblia po ay nagkapahayag ng iba't ibang figura ng panalita. Ito po ay symbol. Nagsasalarawan ng isang kalagayan na merong gustong ipakilala katwiran at karunungan. Tinatawag po yung personification. Mga kapatid. Iba't iba po uri ng pagkapaliwanag na nagsasalarawan o sumisimbolo. Kaya yung Diyos, sumisimbolo po ng araw at kalasag. Sapagkat pag ikaw ay may Diyos sa buhay, matatag ang iyong kalagayan. Yung babae, sumisimbolo po ng dalagang malinis, na ang kahulugan po nun ay tumutukoy sa iglesia. Ang iglesia po ay lumalarawan sa babae. Hindi po babaeng may mahabang buhok, hindi po babaeng nasa uri ng kanyang kasarian, kundi babae na nagsasalarawan ng kahinhinan, ng kalinisan, tinatawag na purity, ng kaamuan, ng kahinahunan, ng pagpapasakop, ng katuwiran at ng katarungan. Kaya po, sa ganitong kalagayan ay maunawaan po naman natin, naunawaan po natin ng kung sino yung babae, kung alin po yung damit na araw na taglay ng babae, alamin naman po natin ang kahulugan ng buwan. Kasi po, ikalawa, yung buwan daw nasa ilalim ng kanyang mga paa. Yung babaeng yun, o iglesia, nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan. Bakit po? Ano po ang kahulugan ng ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa? Ano po ang sinisimbolo nito? Sa aklat ng awit 89, 36 hanggang 37, ganito po ang ating matunghayan, mga minamahal na mga kapatid. 89, 36 hanggang 37. Ang kanyang binhi ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang luklukan ay parang araw sa harap ko. Matatatag magpakailanman na parang buwan at tapat na saksi sa langit. Yun po ang kahulugan. Ang iglesia po, matatatag na parang buwan. Ano po ang kahulugan ng salitang matatatag na parang buwan? Ang kahulugan po nun ay yung luklukan ay parang araw sa harap ko. Kaya luklukang matatag. Yung luklukan po ng Diyos, nawala po ba yan? Kapatid, ang luklukan po ng Diyos, nananatili yun. Hindi nawawala yan. Lahat ng luklukan ng hari sa kasaysayan ng imperyo, tinatawag na rise and fall of an empire, sa kanilang luklukan nawawala. Bumabagsak sa kanyang panahon at sa katakdaan ng kanyang pagkabigo at pagkawala sa kasaysayan. Ang pagbagsak ni Genghis Khan, ang luklukan ni Genghis Khan, ang trono ng hari sa Britanya,
ang trono ng mga hari sa Europa. Ang pagbagsak, ang trono ng Soviet Empire, ng Russian Caesar. Sa kasaysayan po ng luklukan ng tao, sa daigdig, bumabagsak, pero ang luklukan po ng Diyos ay gaya po ng buwan na nananatili magpakilanman. Kaya, yung babae po na nakatayo pong matatag, hindi makikilos, mananatili, magpakilanman. Ang ibig sabihin po'y magtatagumpay at hindi maaagaw ang kanyang posisyon. Hindi mawawala ang kanyang kahalalan sa kanyang katayuan. Yun po ang kahulugan ng babaeng sa ilalim ng kanyang mga paa, siya'y nakatayo sa buwan. Hindi po ang ibig sabihin, yung buwan na moon. Kasi po, symbolical po ito. Ang iglesia, wala naman po sa buwan eh. Ilan lang po ang nakarating na tao sa buwan. At yung mga tao nakarating sa buwan, hindi pa naman nakakilala sa tunay na Diyos. Kaya po, ang babae nakatayo sa ibabaw ng buwan, sumisimbolo po ng kanyang katatagan. Sa aklat po ng buwan, Gis at ang talatay 29, ganito po ang nakasulat. Ang aking ama na sa kanila'y nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Hindi po mawawala. Hindi maaagaw sa kamay ng ama. Sa gayon, mga kapatid, ang iglesia po may matatag na kalagayan at meron talagang posisyon na talagang kinauukulan. Walang iba kundi, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mga kapatid, at ang langit na kinaroroonan, tinatawag po yun na bayang banal, na luklukan, 7:15 na aklat na Apokalipsis, yan ang kanyang destiny, yan ang kanyang kapalaran na sa kanya naghihintay. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. Sinong sila? Yung iglesia. Anong gagawin? At naglilingkod sa Kanya, naglilingkod sa Diyos, araw at gabi, sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan. Ang Diyos na nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Kaya itong propesiya ni Apostol Juan na nakita sa pulo ng Patmos, ipinakita po kung ano ang magiging kalagayan ng iglesia sa hinaharap. Una, siya po'y nananahan sa liwanag. Liwanag ng aral ng Diyos, liwanag ng katwiran ng Diyos. Ang kanya pong katayuan ay hindi makikilos at hindi maaagaw ni numan sa kamay ng Ama, sapagkat sumisimbolo po sa baba, sa pagkakatindig po niya sa ibabaw ng buwan. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paa. Ang buwan ay hindi nakikilos kailanman. Mga kapatid, ang buwan ay tapat na saksi sa langit na mula ng lalangin ng Diyos ay hindi naman po nawala ang buwan. Kaya inilalarawan po, pag-ibigay larawan ng kalagayan po na iglesia na pagdating sa langit, ayon po sa ating binasa, maglilingkod sa Diyos araw at gabi sa kanyang templo, at ang Diyos na nasa kanyang luklukan ay lulukuban siya ng kanyang tabernakulo. Kaya mga kapatid, pagdating po sa bayang banal, ang Diyos na nasa kanyang luklukan, doon po sa perpektong syudad ng Bagong Jerusalem, wala na pong day and night doon eh. Sapagkat yung liwanag ng Diyos na sumisikat, sapagkat ang Diyos hinanahan sa liwanag na hindi malalapitan ng sino man tao. Yung pong liwanag na yun ang magbibigay tanglaw. Lulukuban ika sila ng tabernakulo ng Diyos. Yung liwanag na yun, na naglilingnig, ang siya magpapailaw sa buong kaharian ng Diyos na inihanda sa tinatawag na bayang banal. Dahil po dito mga kapatid, naunawaan po natin ang dalawang bagay, babae, iglesia,
Ang damit ay araw, ang damit po ay liwanag ng katwiran. Ikalawa, ang iglesia po ay matatag, tapat na saksi ng Diyos, tapat na saksi sa langit, sapagkat siya po ang karapat-dapat sa isang kalagayan. Hindi makikilos. Tinakda na po ng kasaysayan, tinakda na po ng kapalaran, na siya po ang makararating sa bayang banal. Ikatlo, alamin po natin, ano naman po ang kahulugan ng 12 bituin na nasa ulo ng babae o ng iglesia. Sino po ang ulo ng iglesia na kinauugnayan ng mga bituin? Kolosas 1 at ang talata 18, ganito po ang nakasulat. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sino po ang ulo? Ang ulo po ay si Kristo. Ang ulo daw ng babae ay may 12 bituin. Kaya yung babae na may ulo, ang ulo po si Kristo. Ang ibig sabihin, siya ang nangungulo sa iglesia. Ano naman po ang kahulugan ng bituin? 1:20 na aklat ng Apokalipsis. Ganito ang nakasulat. Ano ang pag-ibigay kahulugan ng salitang bituin? Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay ay at ng 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Alin po ang 7 bituin o yung bituin na nakita sa ulo ng babae? Pag nakadinig po tayo ng salitang bituin na 12 bituin na nasa ulo ng babae. Ang kahulugan po ng bituin, ang iyong ikang nakitang bituin ay mga anghel. Mga kapatid, sino po ba yung mga anghel na ito na tinutukoy sa iglesia? Kasi sa anghel, sa 12.1, 2.1, 3.1, 3.13, 3.14, nakakalat na Apokalipsis, meron pong 7 iglesia na binabanggit. Iglesia sa Efeso, yan po yung isa iglesia. Iglesia sa Esmirna, iglesia sa Pergamo, iglesia sa Sardis, iglesia sa Laodicea. 7 po yun Mga minamahal na mga kapatid na binabanggit ng iglesia sa Tiatira. Yan po ang 7 iglesia na 7 iglesia po yun na ating iglesia sa Philadelphia. Yun. Kaya yung 7 iglesia po na yun na may 7 bituin, ang bituin po ay anghel. Sino po ba yung anghel na tinutukoy? Sa anghel na iglesia sa Efeso, isulat mo. Naalaman ko ang iyong gawa, ang iyong pagkapagal, pagtitiis. Hindi anghel po na nagtitiis. Anghel na nagpapagal. At hindi mo matiis ang masamang tao. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan. O di, anghel na nagbabata. Ano katunayan, anghel po na taglay ang ministeryo. At sa anghel na iglesia sa Tiatira, isulat mo, naalaman ko ang iyong magawa, ang iyong pag-ibig, ang pananampalataya, at ministeryo. At pagtitiis at ang iyong mga huling gawin higit kaysa ng una. Dapat meron akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Mga tuwid, ito yung pong anghel na tinutukoy nasa uring ministro. Sapagkat ang kahulugan ng salita anghel, dalawa po ang kahulugan ng salita anghel. Anghel o angel is spiritual being. Sila ikay mga espiritu tagapaglingkod. Tinatawag po na anghel. At dito po sa talatang Apokalipsis, anghel naman na nasa uring mensahero o naglilingkod sa iglesia. Tinatawag na nangangasiwa sa ministeryo. At ang nangangasiwa po sa ministeryo, ministro. Kaya yung ministro ay sumisimbolo din po sa tinatawag na anghel. Ayon sa Biblia.
Kaya yung 12 anghel na nasa ulo ng babae na ang babae si Kristo, yan po, mga kapatid, ang 12 apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Lucas 8 at ang talatay 1. Ganito po ang nakasulat at ating pong pakinggan. 8:1 na aklat ng Lucas. At nangyari, pagkatapos ng konting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. Yung 12 bituin na nasa ulo ng babae, ang ulo po ay si Kristo, at ang bituin ay ang kanyang mga kasamang apostol. Mga kapatid, yan po ang kahulugan ng kahiwagaan ng babae. Tinutukoy sa 12:1, babaeng iglesia, may damit araw, taglay ang liwanag. Babaeng nasa ilalim ng kanyang mga paa ay buwan. Buwan sapagat ang buwan po'y tapat na saksi sa langit. Ang ibig sabihin po, ang iglesia po ay saksi sa langit sa huling araw na maglilingkod sa Diyos, nakatalaga sa buhay na wala hanggan sa bayang banal. Ang buwan ay larawan ng katatagan na hindi makikilos magpakailanman. Hindi maaagaw ang kanyang posisyon o katayuan. At dahil po, ang babae ay may ulo, ang ulo po ay si Kristo, na siyang namamahala sa iglesia, nataglay po ang maka-apostol na pangangasiwa. Mga kapatid, ano po ang layunin ng ating pag-aaral? Ang layunin po ng ating pag-aaral ay maipaunawa po ang kahalagahan ng iglesia. Kung sa ating panahon ay sinasabi po ng mga Christian movement, evangelical movement, iba't ibang grupo ng mga relihiyon na hindi mahalaga ang iglesia, yan po'y labag sa Biblia. Labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung hindi mahalaga ang iglesia, parang sinabi ng isang tao ay hindi mahalaga ang kaligtasan. Sapagkat ang maliligtas po ay ang iglesia. Ang iglesia po ang karapat-dapat sa isang katayuang hindi maaagaw ng sino man. Isang posisyon na luklukan na hindi po dito sa lupa, kundi isang posisyon na talagang nakatalaga ukol sa Kanya sa huling araw. Sapagkat ang liwanag na Kanyang taglay ay dalisay, ang aral na Kanyang sinasampalatayanan ay pawang katotohanan na siyang kalasag ng katwiran. At hindi po tayo mahihiwalay sa katwiran sapagkat ang ulong nangangasiwa dito, nananagutan dito, at tagapagtatag nito ay wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung tunay man na may Apostolic Church, hindi po Catholic Church ang Apostolic Church. Ang Apostolic Church, maka-apostol na iglesia, sapagkat nandun po ang 12 apostol na naging saksi ni Kristo sa pangangaral ng liwanag ng aral. Mga kapatid, niliwanag po yan ng Biblia, iglesia po yan ng Diyos, at hindi Catholic Church o iglesia Katolika. Sa uno na aklat ng unang Korinto, huling talata po ng ating pag-aaral, upang bigyang halaga ang kahalagahan ng iglesia sa buhay ng tao at ang maging kasapi nito ay isang tunay na kayamanang hindi mapapantayan ng sino man. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Sa po tinawag ang mga apostol, tinawag po sa iglesia ng Diyos. Ang Diyos ay may iglesia, at ang iglesia na pag-aari ng Diyos, tinatawag po sa pangalan ng iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus, sapagkat siya ang ulo nito, siya ang nananagutan dito, at siya ang tagapagtaguhin dito. Mga kapatid, kapayapanawa ang sumating lahat. Muli po, sa pangalan ng ating matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago, umaasa hanggang sa susunod ng ating pagtalakay, muli po tayo magkakasama-sama.